Alam nyo ba, palagi nating naririnig na ang pagliligtas sa planeta ay, well, problema lang daw ito ng teknolohiya at pulisiya, di ba? Pero paano kung ang totoong sagot, ang nawawalang piraso ng puzzle, ay isang bagay na mas simple pa pala? Paano kung ang tanging paraan para maging healthy ang ating Earth ay ang pagkakaroon ng mas makatarungang lipunan? Ibig kong sabihin, malaking tanong ito, di ba? Ilang dekada na tayong nakakatanggap ng mga babala, mayroon tayong international agreements, treaties, targets, at magagandang green technology, pero hanggang ngayon, ang mga pangunahing problema ay lalo lang lumalala. Kaya itong malaking gap sa pagitan ng alam nating dapat gawin at sa ginagawa natin talaga, well, yan mismo ang hihimain natin ngayon. Okay, para masimulan nating makahanap ng sagot, kailangang maging tapat tayo sa sarili natin tungkol sa tindi ng hamon na ito at sa mga numero. Grabe, hindi lang sila basta kwento, pinapakita nila kung gaano na nahihirapan ang ating planeta. Tignan nyo ito. Dito makikita ang dalawang malaking krisis na hinaharap natin. Yung unang bar na yan ang K2 sa atmosphere. Umabot na ito sa level na hindi natin nakita sa loob ng 800,000 years. Yan ang nagpapalala sa climate change natin. At yung pangalawang bar, sobrang lala rin ito. Pinapakita nito na unti-unti nang nasisira ang kalikasan dahil sa sobrang pagbaba ng bilang ng mga hayop simula pa noong 1970. Kaya mapapaisip ka, paano nga ba tayo umabot sa ganito? Well, tignan natin itong timeline. Nagsimula ang lahat sa Industrial Revolution. Pero ang totoong pagsabog, nangyari yan after noong 1950. Ito yung panahon na tinatawag ng mga scientist na Great Acceleration. Ang bilis ng pagdami ng tao at ng mga gamit natin hanggang sa makarating tayo sa tinatawag ngayong Anthropocene, isang bagong geological era, kung saan sa unang pagkakataon, ang tao na ang may pinakamalaking impluensya sa buong planeta. Ang bigat isipin, di ba? Okay, ngayong alam na natin yan, balikan natin ang ating malaking tanong. Kung hindi sapat ang technology at treaties, ano ang kailangan? Baka ang sagot ay galing sa isang simpleng pagkakataon, isang pag-uusap na nagpabago sa lahat. Isipin niyo ito, isang dinner sa London. Nandoon ang veteran environmentalist na si Tony Juniper, at katabi niya ang dating Environment Minister ng Sweden na si Lena Somstad. Tinira niya ito ng isang simpleng tanong. Bakit ba ang galing ng Sweden pagdating sa green stuff? Alam niyo na, clean energy, nature protection, at iba pa. At ang sagot niya, wow! Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Hindi ito tungkol sa mga pasiklab na pulisiya. At lalong hindi dahil lang sa hilig nila sa nature. Ang sabi lang niya, simple lang. Dahil mas pantay-pantay ang mga tao sa amin kaysa sa inyo. At boom, nandoon na iyon. Ang ideya na ang mas makatarungang lipunan ay mas makakalikasan. Ito ang pinakapuso ng lahat ng pinag-uusapan natin ngayong araw. Okay, pero teka, paano ba talaga iyon nangyayari? Paano makakaharang ang social inequality sa mga aksyon natin para sa kalikasan? Parang walang koneksyon, di ba? Pero lumalabas na sobrang lalim ng koneksyon nito at gumagana ito sa iba't ibang level. Dito natin makikita ang pinaka-unfair na parte ng krisis. Ang mga tao na halos walang ambag sa climate change at pollution, sila pa mismo ang unang tinatamaan at pinakanapipinsala ng epekto nito. Isipin niyo iyon. Hindi sila ang dahilan ng bagyo, pero sila ang unang-unang binabaha. At sa chart na ito, wow! Kitang-kita ang pagkakaibang imposible ng baliwalain. Tignan nyo, ang pinakamayamang 1% ng tao sa planeta ay may pananagutan sa mas maraming carbon emissions kaysa sa pinagsama-samang 50% na nasa ibaba ng sangkatauhan. Isipin nyo yan, mas malakas mag-pollute ang top 1% kaysa sa kalahati ng buong populasyon ng mundo. Isa itong malinaw na patunay kung paano ang hindi pantay na pagkonsumo ang nagpapatakbo sa krisis na ito. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ang inequality ay may matinding psychological effect din sa mga lipunan kung saan malaki ang gap ng mayaman at mahirap, lumalabas ang tinatawag na status anxiety. Alam nyo ang feeling, di ba? Yung pakiramdam na kailangan mong makipagsabayan sa uso o sa iba. Dahil dito, napapabili tayo ng kung ano-ano kahit hindi naman kailangan para lang ipakita kung nasaan tayo sa antas ng lipunan.
At higit pa riyan, ang inequality ay nagdudulot ng political gridlock. Palagi nating nakikita ito. Ang mga magagandang environmental policy ay nahaharang dahil sa takot na baka lalong mahirapan ang mga mahihirap. Sa mundo naman, nag-aaway-away ang mga bansa kung sino ang dapat magbayad sa paglilinis. At syempre, ang mga pagkakaibang ito ay ginagamit ng mga politiko. Pero ang pinakamalalang epekto, nawawala ang tiwala natin sa isa't isa. Ang tiwalang yan ang kailangan natin para makagawa ng aksyon bilang isang grupo. Kaya ang pag-amin na mayroong ganitong problema, isang malaking unang hakbang yan. Ang susunod na step ay ang paggawa ng bagong daan. Kung saan ititigil na ang pagtingin sa social at environmental issues bilang dalawang magkaibang problema. Hindi sila hiwalay. Magkadugtong sila at dapat lutasin ng sabay. Ito ang bagong framework para sa ating kinabukasan. Siguradong pamilyar na kayo sa unang 5, renewable, sustainable, circular, regenerative, at restorative. Palagi nating naririnig yan. Pero yung pang-6 ang pinakamahalaga, katarungan o fairness. Ito ang nagpapatatag sa lahat, dahil kung walang patas na transition kung saan kasama ang lahat, guguho ang buong plano. Ang bagong approach na ito ay kailangan ng bagong goal at marahil, bagong pangalan. Kailangan nating lumampas sa paghahabol lang ng pera o sa simpleng pag-survive lang sa krisis. Kaya ang bagong goal ay tinatawag na thrivalism. Isa itong vision para sa isang sistema kung saan ang mga tao ay hindi lang basta nabubuhay. Ito ay para ang lahat ay talagang makaasenso. Pero ang susi ay gawin ito habang nirerespeto ang limitasyon ng ating planeta. Dito tayo babalik sa simula, ang dalawang pinakamalaking hamon ng ating panahon, ang environmental collapse at social injustice, ay hindi magkaibang bagay. Sa totoo lang, iisang laban lang sila. Sabi nga ni Craig Bennett, ang social justice at environmental sustainability ay dalawang panig ng iisang mahalagang barya. Masyadong matagal nating sinubukang ayusin ang kalikasan ng nakatali ang isang kamay natin, di ba? Binabaliwala natin ang mga problema sa lipunan na siyang nagpapako sa atin sa gitna ng krisis. Kaya ito ang huling kaisipan, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang bagay. Ang isang mas pantay na mundo ay hindi lang basta pangarap. Isa itong praktikal na pangangailangan para mabuhay tayo. Ang mundong may tiwala at pagkakaisa ang tanging makakaharap sa pinakamalaking hamon sa kasaysayan ng tao. Kung ang mas patas na mundo ang susi sa pagliligtas ng planeta, ano pa ang hinihintay natin?